Isang documentary tungkol sa walang awang pagpatay sa mga dolphin na iilan lamang sa mga lamang dagat na nagpapasuso ng anak tulad ng tao ang ipinalabas noong 2010. At mula noon, isang Pinoy na pintor ang nagsimula ng kampanya para ipaglaban ang kapakanan ng mga matatalino at mababait na hayop na ito. Love and freedom. Yan ang mensaheng ipinapakita sa mga obra ng mural artist na si AG Sano. Pero hindi ito simpleng trip lang ng kanilang grupo. Nag-umpisa ang pagpipinta ni na AG nang mapanood niya ang dokumentaryong The Cove noong 2010. Tungkol ito sa walang habas na paghuli at pagpatay sa mga dolphins. Pero nung nakita ko yung expose na yun, nung pelikula na yun, naantig ako tapos parang naisip ko, so mag-pay ng tribute. Bilang tugon, nagsimulang magpinta sina AG sa iba't ibang pader sa bansa ng 23,000 dolphins. Yan ang bilang ng mga dolphins na namamatay kada taon, base na rin sa dokumentaryong The Cove. Yun lang yung alam kong gawin na pwede kong ma-spread yung awareness. Wala naman akong kakayan sa paggawa ng batas para mag-lobby sa Kongreso. Ang unang dolphin na pininta ng grupo ni na AG ay sa Babuyan Island noong March 30, 2010. May makikita ring obra nila sa isang preparatory school sa Quezon City. Sa kahabaan ng CP Garcia at Julia Vargas, at meron din sa gate ng isang private subdivision sa UP. Ang bagong target ngayon ng grupo ni na AG, ang pagpipinta sa higit 1 kilometrong pader sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife sa QC. Kasi may higit 1 kilometrong pader ito at tinataya na mukhang ito yung pinakamahabang wall painting sa buong bansa. Libre ang ginagawang pagpipinta ni na AG, pero ipagpapatuloy daw nila ang kampanyang ito hanggat hindi rin natitigil ang pagpatay sa mga dolphins. Christina Lazo, News 5. Habang nakasalang sa impeachment trial si Chief Justice Corona, galit na galit naman bumbuelta sa kanya si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Bansag pa niya sa Chief Justice, sinungaling. For reconsideration, bahala siya. Nanggagalaiti si Ombudsman Conchita Carpio Morales kanina sa harap ng media. He is a certified liar. Ang kanyang tinutukoy, si Chief Justice Renato Corona. Punto por punto, binuweltahan ng Ombudsman ang mga banat sa kanya ng punong mahistrado. Unang itinanggi ni Carpio Morales na humingi siya ng malaking halaga para sa kanyang retirement pay bilang Associate Justice noong 2011. Kabaliktaran pa nga raw nangyari dahil 650,000 pesos lang daw ang nakuha niya. Samantalang 1.2 milyon ang nakuha ng ibang mahistrado na nagretiro noong 2009. Iginiit din niyang hindi siya nagpagamit sa Malacanang o kahit kanino. I've been trying to be impervious to influence, and I'd like to believe I succeeded. Sinabi rin ni Carpio Morales na hindi imbento kundi galing mismo sa Anti-Money Laundering Council ang dokumentong inilabas niya sa Senado tungkol sa umano'y $82 accounts ni Corona. Hindi na rin daw ito inileak sa media. Kaya mensahe niya kay Corona, I hope he has a conscience and as clean as mine. pero si Corona hindi nagpatinag. Hinahamon niyo pa rin si Ombudsman Morales mag-resign? Na mag-resign? Opo. Sagot naman ng Ombudsman, wala siyang balak itong patulan. I don't think he has proven me wrong, and so I'm not going to resign. In any event, if they want my position, I'll give it to them in a silver platter. I'm not a leech. Hirit pa ni Carpio Morales, handa rin daw siyang pumirma ng waiver para buksan ang kaisa-isa niyang dollar account sa BPI. Trish Roque, News 5. Magkaparehong plaka pero magkaibang sasakyan. Yan ngayon ang tanong ng Highway Patrol Group sa kampo ni Chief Justice Renato Corona. Ang sasakyan kasi nagatid sa kanya sa Senado, kapareho ng sa isang L300 van sa Cebu. Ito ang kuha sa sasakyan ni Chief Justice Renato Corona nang dumalo siya sa impeachment trial noong Martes. Ang itim na suburban van may plakang ZEE 868. Nang mapanood ito ng isang Bonifacio Gomez Jr., agad siyang nagreklamo sa Highway Patrol Group ng Camp Crame. Kapareho daw kasi ng plaka ng kanyang Mitsubishi L300 FB na nasa Cebu ang plaka ng suburban ni Corona. Ang plate numbers po ng mga sasakyan can only be one per vehicle. It is like a thumb mark of a person.
Now, Ayon pa sa Highway Patrol Group, nakarehistro ang plakang ZEE 868 sa L300 ni Gomez at hindi sa Suburban na sinakyan ni Corona. further verification with LTO based on this complaint revealed that the plate number indeed belonged to the L300 FB. Sagot naman ng depensa, walang dapat ipaliwanag si Corona tungkol dito. Nirentahan mo po yan eh, may kontrata naman yan eh. Siyempre, ang may-ari po nun, ang dapat na may dahilan magpaliwanag po nun. Humingi pa raw ng impormasyon ng prosekusyon sa LTO noon tungkol sa mga sasakyan ng Chief Justice. Siguro, umaasa po sila na meron siguro mga luxury cars ang Chief Justice. Pero hindi na po lumabas. Bakit po? Kasi kahit po kami alam namin, wala po eh. Pinapasuri na ng Highway Patrol Group ng Krame ang sasakyang nakaparada ngayon sa The Medical City, kung saan nananatili ngayon si Corona. Pinapasumite na rin nila ang mga dokumento ng Suburban, partikular ng Certificate of Registration ng sasakyan para matukoy ang may-ari nito. Alex Reyes, News 5. Mga kaanak ng isang babaeng may kondisyon sa pag-iisip, nahihirapan ng kontrolin ng pabago-bagong ugali ng pasyente. Kaya Rescue 5 saklolohan niyo. Tulala at hindi makapagsalita si Ronalyn Baculo nang puntahan namin sa kanilang bahay sa QC. 5 taon nang pinoproblema ng kanyang ina ang sakit nitong Manic Depressive Disorder o mas kilala sa tawag na bipolar. Sa salita siya mahina pero hindi ko maintindihan. Sabi, Mama, huwag mo ako susunugin. Bakit niyo ako pinaparusahan? Problema sa pamilya raw ang punot dulo ng sakit ni Ronalyn. Kami, tanong ko nga, bakit nangyari sa kanya? Anong dahilan? Parang na-trauma din po. Wala mag-asawa. Mas lumala pa raw ang sitwasyon nito matapos molestyahin ang dati niyang boss. Nilak pa yung ganun kasi nalikan siya rito. Sa elevator na, muntik pa daw siya. Mabuti daw may pumasok na tao. Matapos naming ma-check ang vital signs ni Ronalyn, nagpa siya kaming dalhin nito sa ospital. Agad sinuri sa National Center for Mental Health si Ronalyn. Ayon sa kanyang doktor, malaki raw ang tsansang umayos pa ang kondisyon ng dalaga kung tuloy-tuloy ang pag-inom nito ng gamot. Pinayuhan silang bumalik sa susunod na buwan para sa follow-up check-up ni Ronalyn. Benji Durango, Rescue 5. Ulitin po namin sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Isang lalaki ang umakyat sa isang poste ng Meralco sa kanto ng Claro M. Recto at Abad Santos sa Tondo, Maynila ngayong gabi. Unang sinubukan ng mga bumbero na akyatin ang lalaki pero pumalag ito at umakyat pa lalo sa poste. Pinatay na rin ng Meralco ang kuryente sa lugar bago pa man madikit ang lalaki sa mga high-tension wire. Pasado alas 6 pa kanina umakyat ang lalaki sa poste at naglabas ng trampoline ang mga pulis at bumbero sakaling tumalon ang lalaki. Kani-kanina lang ay ligtas namang naibaba ang lalaki matapos itong pumayag na sumakay sa basket crane ng mga bumbero. Balita naman tayo mula sa internet. Napa-walkout daw ang pop star na si Britney Spears sa kalagitnaan ng X Factor taping. Base sa article ng TMZ, umalis si Britney sa set matapos umanong babuyin ng isang contestant ang kanta niyang Hold It Against Me. Pero itinanggi ito ng isang taga-X Factor at sinabing nag-break lang daw ang singer. Thank you, Britney. Samantala, nauwi naman sa Rumble ang debate sa Parliament ng Ukraine. Pinagawayan ng mga tauhan ng presidente ng Ukraine at ng mga pro-independent kung dapat bang gamitin ang Russian bilang official language ng kanilang bansa. Nauwi tuloy ito sa Tulakan, Sakalan at Batukan. 2 opisyal ang dinala sa ospital dahil sa kanilang mga sugat. Punta naman po tayo sa Japan. Handaan niyo bang kainin ang ari ng isang tao? Yan ang ginawa ng isang Japanese chef. Pinutol niya ang kanyang ari at inihain sa 5 tao. Ang presyo ng dish na yan, $250 o 11,000 pesos. Paraan daw niya ito para tuluyang maituring na asexual o wala siyang kasarian. Opo, may presyo ang kanyang ari. Balik muna sa inyo, Pao Son. Salamat, Jovi. Ito mga kapatid, ang Kapatid Network arangkada na sa North America. At mga kapatid stars, full force na para sa launch ng TV5 International ngayong weekend na pangungunahan ng Will Time Big Time.
Isang tulog na lang makakasama na ng ating mga kababayan dito sa Amerika ang matagal nilang na-miss na pagpapasaya ni Willie Revillame. Sa May 26 kasi dito sa Amerika, formal nang ilo-launch ang Kapatid Network na pangungunahan ng Will Time Big Time. Hindi na rin mahuhuli sa mga balita at dokumentaryo ang mga Pinoy dito sa Amerika dahil kasabay ding ilo-launch ang Action TV International. Ang ilan sa ating mga kababayan sa airport pa lang, hinarang na si Kuya Will para bumati at magpa-picture. Paglabas ng airport, nasurpresa naman sina Kuya Will at Derek Ramsey nang sunduin sila ng isang stretched Hummer limousine. Pero mas masosorpresa raw ang mga kababayan natin dito dahil sa mga inihanda ng Will Time Big Time. Isa kasi sa big time nilang papremyo, instant bahay at lupa sa Pilipinas. Meron ka puso, may kapamilya, pero ito na magbibigay ng kumpletong pagmamahal at saya para sa inyong lahat. Hindi po to, it's about kumita kami, no? It's about masayahin kayo. Join din siyempre ang Will Time Big Time co-hosts na sina Camille Villar at Mariel Rodriguez. Unang magbibigay saya ang Will Time Big Time sa Shrine Auditorium dito sa May 26. June 2 naman sa Bill Graham Civic Auditorium sa San Francisco. Kanina, sumunod na rin papunta dito sa Amerika ang mga kapatid star na sina Rufa Gutierrez at Aga Mula. Very excited ako para pumunta sa Amerika at i-launch ang TV5 sa Amerika. Well, I'm just excited na finally i-launch na talaga ng totoo yung TV5 International. So we're all looking forward. We're excited. Nakaschedule din na mag-taping si Aga sa Florida para sa kanyang programang Pinoy Explorer. Fritzy Cabial, News 5. Susunod sa Tutok Tulfo exclusive, brutal na pagpatay sa isang doktor sa Bacolod City, ni-record pa sa cellphone video. Dating headquarters ng Philippine Revolutionary Army matatagpuan sa Angeles, Pampanga. Ano pa ang pwedeng pasyalan sa makasaysayang bayan? Libutin natin mamaya. At video ng asong astig kung maghula hoop, click sa internet. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Pilipinas News.